Hindi ko inaasahan guys na hindi pala ganun kamahalan ng Poco X8 Pro Max. Hindi po siya nalalayo guys sa may presyo po ng Redmi Turbo 5 Max. Kaya para po sa akin guys, tama lang po yung idadagdag natin sa may presyo ng global version. Compare nga po sa may China ROM. Dahil hindi naman po sila nagkakalayo ng specs at di rin po sila nagkakalayo ng presyo ngayon. Saka guys, 9,000 mAh yung battery po ng Turbo 5 Max. Habang 8,500 mAh naman po yung battery ng X8 Pro Max. Still, sobrang laki pa rin po ng 8,500 mAh battery para po sa isang gaming phone ngayon. Itong Dimensity 9500S na processor niya, literal po na flagship yan guys. Hindi po mid-range siya processor yan. Hindi po siya tulad guys ng Poco X8 Pro 5G na overclock version lang po yung processor niya. At nakita nyo naman na po yung performance nga po ng Turbo 5 Max. Talagang halimo po siya. And for this video po guys, bukod po sa may non-stop gaming na gagawin natin sa kanya, titingnan din po natin yung performance po ng Snapdragon 8 Elite. Kung ano po ba yung maganda sa kanila pagdating nga po sa may thermal. Dahil hindi po nagkakalayo yung dalawang klase ng performance na to. Especially nga po sa may thermal at sa actual nga po na gameplay. Para po mas makita natin sa may dalawang smartphone po na yan. I mean sa dalawang processor po na yan. Kung alin po yung mas malakas mag-init sa mga games. Starting po sa may 2 hours po na non-stop na Wuthering Waves. Still naka-mobile data pa rin tayo. At meron tayong controller na gamit sa kanya. Sa unang isang oras cases, nabawasan po siya ng 16%. At umabot po agad guys ng 46 degrees Celsius yung temperature niya. Medyo mainit yan guys. Pero hindi po apektado yung gameplay natin. Still stable pa rin siya sa pinakasagad na graphics at 60 FPS po na gameplay. Hindi ko naman guys naramdaman yung init niya dahil nga meron akong controller na gamit sa kanya. Pero hindi na po bumaba sa may 45 degrees Celsius yung temperature niya. Sa loob nga po ng 2 oras yan sa may Wuthering Waves. In short po talaga guys is maganda po yung performance na nakuha namin sa may game na yan. Kahit po umabot siya ng 2 hours mahigit, makakapaglaro pa rin po kayo dito guys ng maganda. Hindi po siya maglalag. Tapos mula nga po sa may 100% na battery, is naging 67% po yung battery niya sa 2 hours na gaming. I think guys, medyo sakto lang po yung ganyang klase ng battery. Considering nga po na medyo mabigat din po talaga ang Wuthering Waves. Lalo nga po napaka-consistent po niya sa may 60 FPS na gameplay. Mas nag-enjoy po ako maglaro dito guys compare po sa may Poco X8 Pro 5G. Dahil malaki nga po yung kanyang display nitong si Poco X8 Pro Max na meron pong 6.83 inches habang 6.59 inches lang po si Poco X8 Pro. Kaya kung sakaling hardcore gamer kayo, syempre dito na po tayo sa may Poco X8 Pro Max. Guys, sa mga naka Redmi Turbo 4 Pro po dyan, same po siya ng Poco X8 Pro ngayon pagdating nga po sa may build quality at sa paghawak sa kanya. Dahil meron po siyang metal frame, saka po matte glass back, at saka po rounded corners. Kaya po asahan nyo na napaka-premium po ng smartphone na to. At kung sakaling itatanong nyo kung mabigat po siyang hawakan, yes guys, medyo mabigat po siyang gamitin. Dahil nga po sa malaking battery. Medyo maninibago po kayo sa may smartphone na to. Kung galing po kayo sa isang smartphone na merong 5,000 mAh siya battery, saka po merong plastic frame, saka po plastic back lang na design. Diyan po kayo maninibago sa may Poco X8 Pro Max. Pero guys, yung bigat naman niya, meron naman pinanggagalingan. Dahil nga po sa mas magandang build quality, mas matibay, tapos mas malaking battery. Sa PUBG Mobile, binasic lang po ito guys ang processor nga po ng Poco X8 Pro Max. Napaka-stable po niya at napakaganda po ng frame rate natin habang nakasagad po lahat ng graphics. Syempre, asahan nyo na rin po, kung hindi siya nahirapan, hindi rin po siya pagpapawisan dito. Dahil sa isang oras nga po ng PUBG Mobile, is nabawasan lang po siya ng 9% sa may battery. At napakaganda po ng thermal niya na hindi nga po umabot ng 40 degrees Celsius. Kaya para po sa may 3 hours na gaming sa kanya, is meron pa siyang mahigit 50% ng battery. I think sakto lang po yan. Pero guys, kung papansin nyo po yung ibang mga gaming phone po na mga sinubukan natin, tila yata mas malaki po yung inaabot ng mga battery nila. Compare nga po sa may Poco X8 Pro, saka po sa may Poco X8 Pro ngayon. Feeling ko guys, malaking part po talaga dito is yung optimization. Dahil iba po yung software na nasa Redmi Turbo 5 Max, saka po yun nandito sa may Poco X8 Pro Max. Kaya sa tingin ko, malaking factor po talaga. At medyo kailangan pa talaga ng optimization sa may battery, saka po sa may software ng smartphone niya ni Poco, para mas tumagal pa po yung battery life niya. Dito naman po sa may solo leveling, medyo dito po nahirapan ng Poco X8 Pro Max. Pero hindi naman to the point guys na medyo bumagal siya. Dahil umabot nga po siya guys ng 47 degrees Celsius. Para lang po sa isang oras na gaming sa kanya. Pero tulad nga po sa may Wuthering Waves kanina, kahit medyo mainit po yung naging temperature niya para po sa isang oras lang, hindi po apektado yung mismong gameplay natin. Still smooth pa rin siya.
at stable pa rin po sa 60 FPS na gameplay. At nabawasan nga po siya guys ng 22% sa may battery niya. Malakas talagang kumain ng battery guys pagka po uminit yung smartphone natin, pagka nga po nag-games tayo, lalo pa kung naka-mobile data. Pero sa may PUBG Mobile nga po ng isang oras din, pero wala pang 10% yung nabawas sa kanya, dahil hindi nga po siya sobrang uminit. Pero dito po sa may solo leveling, malaki yung nabawas sa kanyang battery, pero uminit pa yung smartphone natin. At syempre guys, hindi lang po basta malakas sa may gaming yung smartphone na to, dahil meron din po siyang IP68 and IP69K na rating sa kanya. Same po yan guys ng ibang smartphone na mas mahal sa kanya, na umaabot nga po ng 50K to 100K po na presyo. Ibig sabihin bukod po sa pwede siyang mabasa, pwede rin po siyang malubog sa tubig, at pwede nyo rin po siyang bombahin ng tubig. Goods pa rin po yung smartphone na yan. Hindi rin syempre mawawala dito yung HDR10+, yung HDR Vivid, naka Dolby Vision din, 3500 din sa peak brightness, at 1.5K na resolution. Syempre naka in-display fingerprint din yan. Naka 100 watts sa charger. Tapos decent din po kahit paano yung kanyang camera. I mean guys, hindi po basta decent lang. Maganda po yung camera ng smartphone na to. Medyo hindi na nga lang po ako nag-focus sa kanya dahil medyo limited na po yung time ko. Kaya po, nag-focus na lang po ako sa may gaming. Guys, sa totoo lang po, itong display po ng Poco X8 Pro Max ang isa sa pinakagusto ko po sa may smartphone na to. Dahil talaga napakaganda po niya kung mahilig po kayo manood ng movie. At mahilig po kayo manood ng YouTube. Dahil vibrant po talaga siya. Napakalinaw rin niya. At sharp po yung display. At sa may last game po natin, nag-try po kami ng Honor of Kings. Inabot po siya ng 41 degrees Celsius lang sa may temperature niya. Para nga po sa isang oras na gaming. Habang naka-mobile data pa rin. Hindi siya masyadong uminit dito guys. At nabawasan nga lang po siya ng 15%. Kaya para po sa may non-stop gaming natin, 5 hours po guys yung inabot niya. Pero natiran pa po tayo ng 16%. Kaya kung sakaling itutuloy nyo pa yan, guys, sigurado po ang 6 hours po na minimum bago nyo po malobat ang Poco X8 Pro Max. Guys, medyo malaki lang po talaga yung kinain ng battery nga po sa may Wuthering Waves saka po sa may solo leveling. Pero guys, kung di naman ganyan klase ng games yung nilalaro nyo, feeling ko, basic po ang 6 hours dito sa may battery po ng Poco X8 Pro Max. Magbabago-bago naman guys yung kanyang battery depende nga po sa nilalaro natin. Lalo kung Mobile Legends lang, kung Call of Duty Mobile lang, or kung PUBG lang po. Dahil hindi po malakas kumain ng battery yung ganyang klase ng mga games. Dahil sobrang optimized na nga po nila at hindi po sila masyadong demanding sa graphics. Sa naging resulta naman po guys ng Snapdragon 8 Elite sa may 2 hours din po na gaming sa may Wuthering Waves habang naka-mobile data rin po. Medyo mas naging mainit po siya compare po sa may processor ng Poco X8 Pro Max. Dahil umabot nga po ng 47 degrees Celsius itong si Poco. Ang matindi dito guys, napakainit po nung inabot na 8 Elite. Dahil umabot po siya ng 50 degrees Celsius sa isang oras pa lang po na gaming. Then medyo bumaba po siya sa pangalawang oras na naging 48 na lang. Pero at least nga po maganda rin po yung performance na nakuha namin sa may Snapdragon 8 Elite. Wala po siyang delay at wala rin po siyang lag sa 2 oras na yan. Ang kaso medyo uminit lang po talaga na umabot nga po ng 50 degrees Celsius. Kaya kung sakaling Wuthering Waves po guys yung nilalaro natin, I think maganda po talaga yung pang gaming ang Dimensity na processor na to, compare nga po sa may Snapdragon 8 Elite. Pero syempre guys, magbabago-bago naman yung performance na yan. Depende nga po sa pinaka-thermal ng mismong smartphone natin. Pero guys, nung last year po, di hamak na mas pipiliin ko po ang Dimensity 9400 Plus kaysa po sa may 8 Elite. Dahil mas malamig nga po siya sa mga gaming. Kaya kung sakaling Wuthering Waves po yung madalas nating laruin, ay suggest po talaga kung Dimensity po yung kunin nating processor. Especially po itong 9400 Plus, ST9500S, kaysa nga po sa may Snapdragon 8 Elite. Pero guys, alam niyo naman, may lamang to. Ididepende nyo po talaga sa nilalaro nyo pong games. Dahil kung titingnan nyo naman po guys yung naging resulta po ng solo leveling, mas malamig po guys yung nakuha kong temperature sa may Snapdragon 8 Elite compare po sa may 9500S. Di nasa 45 degrees Celsius lang po yung naging temperature niya sa isang oras. Still naka-mobile data pa rin. Pero si 9500S is sumabot po siya ng kulang 48 degrees Celsius. Then tingnan naman natin guys yung ibang mga gaming phone pa. Nakapresyo nga po ng smartphone na to. Sa may around 20k to 25k nga po na presyo. Unang-una po dyan guys, kung naalala nyo po yung Poco F7 Pro 5G last year. Kung yan po yung gamit nyo ngayon, I think hindi pa po logical magpalit sa may Poco X8 Pro Max. Dahil sobrang premium pa rin po na smartphone na yan. At sobrang lakas pa rin.
Kahit naka Snapdragon 8 Gen 3 lang yan. Then si Poco F7 5G naman. Ito guys, meron pa rin pong available yan sa may Poco Store ngayon. At nasa around 20k nga po yung presyo niya pagka hindi naka-sale. I think guys, kung nasa 20k nyo po mabibili yung Poco F7, I think mas okay po na Poco X8 Pro Max yung kunin natin. Dahil lamang po sa may battery at lamang po sa may processor ang Poco X8 Pro Max. Compare nga po sa may Poco F7. Pero kung sakaling makikita nyo po sa may panahon ng sale ang Poco F7 sa may around 15,000 to 17,000, I think dun po siya sulit bilhin kaysa po sa may Poco X8 Pro Max. Dahil medyo mahal pa nga po yan. Tapos makakakuha pa tayo ng mas malaking storage sa may Poco F7 na umaabot nga po ng 512. Dahil kung sakaling 512GB po yung kukunin natin na Poco X8 Pro Max, medyo mahal po siya guys, na aabot nga po ng 25,000 mahigit. Isa pang gaming phone po guys na meron 20k to 25k nga po na presyo, dyan po sa mga gaming phone ni Poco. Wala na pong iba kundi si Poco F8 Pro 5G. Meron po yung 8 Elite na processor. Ang problema ko lang po sa may smartphone na yan, medyo maliit nga po siya. Same po siya ng display guys ng Poco X8 Pro Max. Meron lang po 6.59 inches. At para po sa akin guys, sa mga nabanggit ko po ng mga gaming phone na yan, I think guys, si Poco X8 Pro Max na po ang bagong pinakamagandang smartphone na may recommend ko sa inyo kung nasa around 20k nga po yung budget nyo. Dito na po ang pinakamalakas at pinakamalaking battery ng gaming phone. Dito nga po sa mga upper mid-range po ng mga presyo. Siyempre guys, hindi po kasama sa usapan yung mga China ROM. Dito lang po ako nagbase muna sa mga global release ng mga smartphone. Dahil kung isasama po natin ng mga China ROM ng mga smartphone at i-compare po natin sa may Poco X8 Pro Max, medyo magkakagulo po tayo ngayon dyan guys. Pero kung sakaling namamahalan po kayo sa may higit 20k nga po na presyo ng Poco X8 Pro Max, dalawa po ang option natin. It's either maghintay po tayo ng ilang buwan para magmura po yung presyo niya. Or si Redmi Turbo 5 Max ang kunin natin dahil isang smartphone lang naman sila. Para po sa inyo guys, ano po ang pinakamagandang gaming po sa mga around 20k po na presyo ngayon? Diyan nga po sa mga global release ng mga smartphone. Comment nyo lang po sa may comment section. At guys, meron pala tayong ongoing po na giveaway sa may Poco X8 Pro. Comment na lang din po kayo sa may video na to. Dahil pipili po ako ng mananalo po ng isang Poco X8 Pro 5G. Sa magko-comment po dito, saka po sa may last video natin, sa may review po ng Poco X8 Pro. Ngayon yun lang po guys. Thanks for watching.